martir ng ating simbahan. Ano ibig sabihin ng martir? Ipinapatay o pinatay dahil sa pananampalataya. Ano nga ba talaga naging buhay ni San Esteban? Alam nyo, si San Esteban ay diakono, deacon, malapit na maging pare. So, may period na inoordinahan para maging diakono. At si San Esteban ay inortinahang diakono isang taon matapos sumakyat sa langit si Jesus. Dumadami na ang mga tagasunod. Dumadami na ang mga nako-convert para maging Kristiyano. At umabot na ng 5,000 mula sa mga Hudyo, 5,000 na nagiging Kristiyano. Kaya ano nangyari? Hindi naman kaya ng 12. No? O 11 na lang sila. Napatay ng Judas. So 11 na lang sila. 5,000 mga Hudyo na ang nagpapa-convert para maging Kristiyano. Kaya nangailangan sila ng mga katulong sapagkat kailangan nila bisitahin ng may sakit, magmisa, bigyan ng communion yung mga nasasakanan, etc. Distribute yung mga pangangailangan, mga goods, diba? Kaya nag-ordina sila ng 7 diakono. At si San Esteban ang isa sa 7 diakono. At sa loob ng mga taon na yun, si San Esteban ay, kumbaga masasabi natin siya, pinakamagaling sa 7 diakono. Magaling magsalita, magaling makisama sa tao, magaling magpahayag ng mabuting balita. Eh nakikilala siya, no? Nakikilala siya dahil sa pinapahayag niya si Kristo. At marami nagpapakonvert dahil sa kanya din. Kaya ano nangyari? Marami nagaling sa kanya. Marami na inggit. Eh during that time, pinapersecute, pinahihirapan niya ng Kristiyano. Kaya ano nangyari, no? Almost 3 years. No? Almost 3 years matapos sumagat si Jesus, yun yung pinis ni San Esteban. Ano nangyari? Ginawa sa kanya dahil sa mga inggit? Ano nangyari? Siya'y kinalagkad palabas ng syudad. At sa labas ng syudad ang ginawa sa kanya, pinapabato siya hanggang sa mamatay. Sino ang promotor sa kanyang pagbabato? Sino? San Pablo. Hindi pa siya Pablo noon. Ang pangalan niya ay Saulo. Sapagkat siya ang pinuno ng mga nagpapahirap sa mga Kristiyano. Pinapatay nila, pinapahirapan ng mga Kristiyano. Pinuno siya noon. Bago siya ma-convert, bago niya maranasan si Jesus. Kaya, si Saulo, ang promotor ng pagpabato ng San Esteban. Pero bago mamatay si Esteban, sabi niya, ano na ginawa niya? Patawarin mo sila. Patawarin mo sila. Sapagkat hindi na nalalaman ng kanilang ginagawa. Tulad niya, sabi ni San Esteban, patawarin mo po sila. Huwag mong ibilang ang kanilang pagkakasama. At doon siya'y namatay. Sapagkat ang goal ng pananampalataya. At yan si San Esteban, ang kauna-unahang martir ng ating simbahan. Hindi siya pare, ngunit siya ay diakono, deacon, malapit na magpare, katulong ng mga pare. Kaya ngayong araw na ito, nung pinagdiriwang natin ang kapistahan ni San Esteban, ang birthday ni San Esteban sa langit. Kahapon ang kapistahan ng pagkakatawang tao ng Diyos. Ang Diyos ay bumaba sa lupa ng katawang tao sa pamamagitan ni Jesus. Isang araw matapos ang kapistahan ng pagbaba ng Diyos, inakyat naman si San Esteban. Kita ninyo, ang pagpapalitan ng pag-ibig ng Diyos at ng sangkatauhan. Kaya mga kapatid, sa pagpapatuloy ng ating misa, ilibin natin kay San Esteban na tayo din, no? Sa mga pagkakataong tayo inuusig, tayo pinapahirapan, makamtan din natin ang kalakasan katulad ni San Esteban na hanggang sa wakas na nagiging siyang nananampalataya
Birhen ng Peñagracia sa Naga. Sapagkat siya ay dumating sa Pilipinas, yung original image ay 1710, dala ng isang pari, no? At doon nagsimula ang debosyon sa Naga. At napakadaming mga himala, mga milagro. May isang kaulang-unahang milagro dyan tungkol sa hayop daw, no? Ano nangyari sa hayop? Isang aso. Akala niya, patay na talaga yung aso, nabuhay pa, ihagi sa ilog, pero nabuhay pa at bumalik sa kanyang amo dahil sa mga nabili ng Peñagracia. At doon na-discover. After nun, marami ng mga kagalingan, mga magsakit, gumagaling, mga buntis, mga hindi na pumuntis, namumuntis, nakakaanak, mga gustong magkaroon ng trabaho, nagkakatrabaho, magpunta sa ibang bansa, makapunta sa ibang bansa, makapasa sa exam, nakakapasa sa exam. At napakadaming tala. At ang hindi malilimutang himala ay naganap noong year 2010 sa kanyang 300 years sa paanong paraan. Kanino ang himalang pinagkaloob ng Mama Mary sa obispo ng Naga ng Cáceres. Noong si Bishop Leonardo de Casti. Noong January 2009, na-discover na siya may tumor sa baga. No? Naghahanda sila noon sa 300 years. At ang kahilingan ng obispo ng Naga na sa mahal na Virgin Maria ay maabutan niya yung 300 years ng mahal na Virgin ng Peñagracia sa Naga. Kasi nga, tumor yun, hindi na lumalaki. Sa tulong ng panalangin ng mahal na Virgin Maria, panalangin ng mga deboto, nagpagamot si Archbishop Legazpi sa Manila. Pero pagtugtong ng 2010, dahil nakihina na yung kanyang katawan, itinigil na niya yung mga ano-ano mga chemotherapy, etc. But last August 2010, na-discover na nawala ang tumor. Isang buwan bago ipagdiwang ang kapistahan ng Birhen na Peñagracia. Kaya hanggang ngayon 2012, bago malipat si Bishop Perona, siya pa rin, tumagal pa ng dalawang taon na siyang arsobispo bago siya mag-retire. Pero ngayon magaling pa rin si Archbishop Legazpi. Kaya kailangan niya mag-retire kasi matanda na siya. Pero malakas pa rin siya. Parang si Bishop Santiago, kailangan niya mag-retire dahil matanda na siya. Pero malakas pa rin. At yun ang natulong ng panalangin ng mahal na Birhen ng Peñagracia. At tuwa ang lahat ng mga mananampalataya sa Naga, sa Nueva Cáceres, sapagkat yun ay isang patunay ng panalangin na mahal na Birhen Maria ng Peñagracia. Kaya mamaya, pagkatapos ng misa, ay muli tayong lalapit at hahalik sa Kanya. Gaganapin muli natin ang pagmamanso. Isusurob sa atin ang tanim na mahal na Birhen Maria at patuloy yung hilingin tulad ni Archbishop Legazpi, mahaptan din natin ang himala mula sa Panginoon sa tulong ng panalangin na mahal na Birhen ng Peñagracia. Muli palakpakan natin ang ating